Other news, the country's unemployment rate in December 2025 stood at 4.4%, translating to about 2.3 million jobless Filipinos. Let's get more details from Mobile Journal. Amy Atienza reporting live from Quezon City. Amy, tell us more. Yes, good morning, Mary Monjego. Dito naman sa Philippine Statistics Authority, inanunsyo na nga ng PSA na same pa rin yung unemployment rate for December 2025. So 4.4% ang naitalang unemployment rate para sa December 2025, and that translates to 2.26 million Filipinos. Hindi naman ganoon kalaki yung naging pagtaas nito dahil 7,000 persons lang yung difference kung titingnan natin at kukumpara natin sa November 2025 na unemployment rate nga dito sa ating bansa. Pero bukod pa dyan, isa sa mga pinaka-significant din na naitala ng PSA for December 2025 ay yung sa underemployment, kung saan 8% lang ang underemployment rate para sa December 2025. Ito daw ulit yung first time na magkaroon nga ng single digit na underemployment rate since May 2024, which is at around 9%. So this translates to a little over 3 million Filipinos na underemployed. Pero kung titingnan din natin yung datos, kahit mas madami na yung unemployed nating mga Filipinos, yung productivity hours daw ng mga Pilipino ay tumaas pa rin dahil nasa 41.2 hours yung natatranslate every week na nakakapagtrabaho yung mga Pilipino. So yan yung mga tinitingnan natin din, and inaasahan din natin na syempre dahil hindi na ganun kaingay yung issue din sa flood control projects and sa infrastructure projects, ay titingnan natin kung bababa pa nga yung unemployment rate sa mga susunod naman na buwan, lalo na sa report na makukuha natin for January 2026 naman. Amy, ang tanong dito, bakit napaliwanag ba ng PSA kung bakit dito lang naglalaro yung numero ng unemployment rate, ng employment rate ng Pilipinas given the past month? Nabanggit ba kung anong mga sektor yung pinaka nag-grow pagdating sa employment o kaya naman yung nag-decrease yung number ng mga empleyado? Yes, kung babalikan lang din natin, Mary Mo, yung nangyari nga doon sa unemployment, meron daw kasing reduction nga doon sa employment sa construction services at saka sa construction industry in general. Dahil nga doon sa nakita din natin, may negative growth sa GDP pagdating nga dito sa infrastructure. So yun yung isa sa mga reason kung bakit may konting pagtaas nga. Pero hindi ganun kalaki yung impact nito dahil kung makikita din daw yung datos doon sa mga call center agents naman, mas marami daw yung pumasok sa mga gantong industry. So, naging balanse pa rin naman at nag-steady nga yung ating unemployment rate. Amy, alam natin nag-iiba-iba kasi minsan ang definition yan. Ano ba ngayon ang definition ng unemployment, underemployment? Kasi alam ko a few years ago, nag-iba sila ng metrics Pag sinabi kasi natin na unemployment, ito yung mga Pilipino, yung mga tao na walang trabaho o kaya wala din sila nung sarili nilang negosyo, hindi sila self-employed at wala talaga sila sa labor force participation. Pag sinabi naman nating underemployed, sila yung may mga trabaho, may mga negosyo, pero hindi pa sapat, naghahanap pa rin sila dahil nga doon sa pay or kaya din dun sa skill set na meron sila na pwede nilang mai-contribute pa pagdating naman sa workforce. So kung a regular person has 2 or 3 jobs, pasok siya sa statistics ng underemployed, under an underemployed person. Yes, pag nasabi kasi natin na underemployed, hindi naman totally ibig sabihin yan ay yung talaga hindi na tama yung trabaho para sa kanya. Makikita pa rin kasi natin based din doon sa job nung tao dahil 'di ba may makikita rin tayo, Diego, na mga freelancers ganyan. So kasama pa rin sila doon sa mga employed talaga. Though may ilan kasing reports nga na yung mga trabaho na nakukuha ng ating mga Pilipino ay hindi na nga sapat doon sa kanilang income, hindi na sapat yung income na natatanggap nila. So doon papasok talaga yung underemployment. Pero Amy, ngayon ano kaya ang target ng mga otoridad pagdating dito na since nakikita na nila yung shift ng jobs from physical occupations, yung iba nag-shift na sa mga virtual na opportunities na meron, ano yung plano nila kung sakali?
Well, since nakita na nga natin no na doon naman sa aspect no ng underemployment bumababa na nga. Hopefully nga daw no ay bumaba din yung unemployment rate for this year, technically January for 2026. So titingnan natin dahil nga doon sa construction hindi na din naman ganun kaugong no yung issue nga sa infrastructure at nakikita na rin natin na mas marami ng Pilipino yung pumapasok talaga, nakikita natin yan, observation din on the streets na hindi na ganun din kalaganap yung work from home, madami nang lumalabas ng kanilang mga bahay. So expected na sana ay bumaba pa nga itong unemployment rate and more Filipinos actually could have their jobs with the right pay and also in accordance to their skill set. Amy, alam natin, in-announce na nagkaroon ng flood control scandal issue na kasi pag na-delist itong construction companies pa isa-isa, more than 6,000 to 8,000 daw mawawala ng trabaho, no? All year round. May nabanggit bang, anything related sa possibly unemployment na kung ano yung mitigating activities na meron sila for these people who will lose their job para at least yung GDP natin maging steady kasi alam naman natin pag nawala yung construction, yung GDP bababa. Makikita nga natin no, Diego, na kapag nawala nga itong mga companies lalo na sa construction, syempre bababa din no yung sa gross domestic product natin. Pero magkakaroon yan talaga ng negative growth. Pero kung titingnan din natin na walang totally nasabi na kung ano yung specific plan nila patungkol nga dito sa construction. Pero nakikita rin daw kasi na sa ibang industries naman, katulad na nga lang ng education, pati na rin sa health, ay doon natin nakikita yung mismong pagtaas. Pero dahil nga dito sa construction, titingnan din natin kung ano talaga yung magiging specific plan and also abangan din natin dahil collaboration din naman to hindi lang ng Philippine Statistics Authority pati na rin ng ibang mga executives kung ano nga ba yung magiging plano in case lang na bumaba nga itong employment rate naman pagdating sa mga construction. Alright, thank you for that, Mobile Journal, Amy Atienza.